Kaibigan, gusto ko pong itanong sa inyo kaibigan tungkol po sa ginawa po ng doon sa US Amerika na kasi nag-viral po ngayon yung Golden Dome, no? Nais po na mapaabot natin sa inyo kasi gusto po daw nila mapakinggan ang inyong pagpapaabot kung bakit po ito gagawin po ng Amerika. Ano po pa ang kanilang pinaghahandaan? Nako guys, nakakatakot po itong kaibigan natin na ipinapaabot. Alam po ba ninyo, sinabi ng ating kaibigan kung bakit po ginawa po nila ang halagang gastusin na mapapatayo po ang Golden Dome doon sa Amerika. Alam po ba ninyo? Sinabi na po ito noon ni kaibigan, matirang matibay. Sinabi po ng ating kaibigan noon, huwag tayong umaasa sa ibang bansa. Maghanap tayo ng ating sariling pamamaraan kung paano natin na maipagtanggol ang ating bansa. Yun po ang nakikita nyo kaibigan. Naku po guys, alam po nyo guys, kapag meron kanyan guys, yung Golden Dome guys, ay posibleng maprotektahan mo ang ibang mga tao doon. Pero mayroon palang plano si Trump. Sila ang gustong matira dito sa mundo kaibigan. Kahit pa po alam natin, sabi ng ating kaibigan, no? Pakinggan po inyo. Maraming tao na hindi po nakakaalam nito ang plano po ni Trump. Lalo na ay magtatayo na ang Amerika ng Golden Dome. Grabe kaibigan, ito pala ang plano kung bakit po sila gumawa nito. Para lang sa kanila yan, no? Alam po ba ninyo guys, pag dumating ang World War III, siguradong sila po yung magtatapuan dito sa mundo, sa buong daigdig. Sila kasi guys, kung kita hindi po natin kaya yan itayo, alam po ba niyo kung gaano kalaking gastusin? Kaya pala naisipan ni Trump guys, meron silang nakita na pinaghahandaan din po sila ng mga malalapit na mga bansa kung saan po ito ay kinakalaban po sila dahil sa taripa. Naku kaibigan, ito po pala ang dahilan kung bakit po ito ay naplanuhan ni Trump. Maraming mga tao na hindi po nakahabol sa planong ito, no? Madaghang tao guys na dili nila natugad. Hindi po ninyo alam ang pulot dulo nito kung bakit po itinatayo, no? Kung bakit itatayo ito ng Amerika yung Golden Dome. Ito po ay makapagbigay ng protekta doon sa kanilang city. Kung mayroon mang sasalakay, kung mayroon mang mga paputok dyan na papunta sa kanila, ay sasalawin lang po ng kanilang itatayo ngayon. Kaya ito po ang sabi ng ating kaibigan, pakinggan po inyong mabuti. Ito pala ang pinaghahanda nila guys, ang World War III. Alam po ba ninyo kung saang lugar ang pinaka-safety? Itatanong natin kay kaibigan na kung safety ba ang Manila, kung safety ba ang Davao, kung saan po ang mga safety po ngayon ng mga lugar kung sakali man dumating ang World War III. Kaibigan, gusto ko nga idagdag ito. Saan pong lugar ang pinaka safety na lugar? Sa Manila po, itatanong ko, safety po ba ang Manila? Guys, ang Manila, isa na po doon na matutupok. Yun po ang sabi ng ating kaibigan. Personalan po ito, hindi ko pananakot kung sakali man dumating ang World War III. Yung Davao kaibigan, yung Davao guys, safety pa. Pero walang ibang pinaka-safety kundi ang bundok na tinitirahan ng mga tao ngayon. Yung mga tao na malayo sa
mga lungsod. Tulad po doon sa amin guys, napaka-safety pala. Kaya pala ngayon ko lang nalaman kung bakit ito naisipan po ng Amerika na itatayo ito para po sa protekta. Kung sakali man dumating ang panahon na magkaroon po ng World War III, meron na po silang panglaban. At nakita ng president, no, na ito ay mahalaga talaga sa kanila dahil po ay napakaraming mga bansa na gusto pong lumusob sa kanila, ngunit hindi po kakayanin pa ng mga bansa. Kung pagtutulungan ito, maraming madadamage, kaya ganito po ang kanilang plano guys. Alam po natin guys, ang susunod na magiging presidente nito, meron pong pasabog si kaibigan nito guys doon sa Amerika ang susunod dito. Alam po natin guys, kapag mga nasa dugo natin yung mahilig sa politiko, tulad po ng mga Duterte, di ba? Lahat-lahat po ng kanyang anak nananalo. Si Trump, meron din pong anak. Alam po natin yan na magiging presidente pagdating ng panahon, kaibigan. Ano po ba ang babala po ninyo ngayon na ito ay napaabot mo at nalaman mo na ito po ay ginawa para po sa kanilang protekta po sa kanilang city, no? Kaya hindi po pwede ang Pilipinas na umasa sa mga taga-ibang bansa. Dapat po magsikap tayo sarili natin kung ano po ang ating pwedeng gawin po, no? Ilaan ang ating budget para po sa mga ganyang bagay. Kung sakali man nagkaroon ng World War, sasalo lang ba tayo ng sa palad lang ba natin isalo yung mga paputok dyan? Dahil po sa mga tao dito sa atin ngayon ay kanya-kanya po, no, matakaw sa kaban. Kaya yung mga pera na dapat po na magagamit po para sa taong bayan ay hindi magagamit dahil po sa kanilang sarili. Kaya kaibigan, maraming salamat sa inyong ipinapaabot ha.